And my topic is very interesting sapagkat I can say na itong virtue na ito ay isa sa virtue or katangian na hindi po na-appreciate ng maraming tao. So this message ay entitled The Most Unappreciated Virtue. So sa lahat ng mga qualities na pwede nating naisin or hanapin sa buhay natin, maaaring isa itong quality na ito na hindi po natin gustong piliin. Kumbaga, kung papipiliin po kayo ng isang quality or katangian na pwede po ninyong ipakita or makita sa inyong buhay, ano po kaya ito? Maybe ang ilan sa atin, pipiliin natin ay katapatan, or maybe kabaitan, or maybe pag-ibig, or yung honesty, or pwedeng sabihin ho natin yung patience, no? So, marami ho tayong pwedeng quality na piliin bilang mga isang Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Pero itong quality na ito, I can say, ay bihirang hinahanap ng tao at bihirang pinipili po ng tao. And that is humility. Pagpapakumbaba. How many of us na tayo ay nagnanais or nangangarap na ma-achieve natin yung level na tayo ho ay makakakitaan ng humility? Sapagkat ang humility sa panahon natin ngayon, lalo na tayo ay nasa panahon ng ang tao ay puro ambisyon at kapangyarihan ang hinahanap. So yung humility ay hindi na po malaki ang pagpapahalaga ng maraming tao. In fact, sa maraming tao, ang humility ay isang kahinaan or ang isa o karuwagan. Pero makikita po natin in the person of the Lord Jesus Christ, siya po ay hindi mahina. Siya po ay hindi duwag. Pero sinabi po niya sa Matthew 11:29, I am meek and lowly in heart, or I am gentle and humble. So makikita natin in the person of the Lord Jesus, hindi siya mahina, hindi siya duwag, pero siya ho ay may pagkakumbaba ng kanyang puso. Sapagkat yung humility or pagpapakumbaba, ito po ay kabaliktaran ng kayabangan, kabaliktaran ng kapalaluan. Ito ho ang humility, ang goal nito ay yung makita mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa lugar na inihanda ng Diyos sa iyong buhay or nasa lugar na pinili ng Panginoon para sa iyo. So makikita po natin na ang humility ay hindi po nakabase sa position ng tao sa kanyang buhay. Hindi ito masusukat sa kalagayan po natin sa buhay. Hindi porket ang isang tao ay mayaman, nakikita po nating umaangat, humanly speaking, sa kanyang buhay, hindi natin pwedeng sabihin na yung taong yon ay mayabang or mapagmataas. At hindi rin po garantiya ng isang tao ho ay humanly speaking, mababa ho ang tingin sa kanyang sarili or makikita po natin nasa yung tawag nila, nasa laylayan at karamihan sa atin nandoon, hindi po yung garantiya or pwede nating sabihin na tayo ho ay mapagkumbaba. Sapagkat ang humble in spirit, ito ho yung pagpapasakop doon sa lugar na nais ng Diyos sa iyong buhay. So napakahalaga na makita natin na yung humility ay isa pong internal quality. Ito po ay katangian sa kalooban na ibinigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. In fact, ang humility po ay kailangan sa kaligtasan. Dahil ang isang tao po para siya ay maligtas, hindi po niya pwedeng sabihin kay Jesus, Panginoong Jesus, ngayong araw ngayon ay isang araw na maswerte sapagkat lalapit ako sa iyo ngayon para ako ay maligtas. That is not humility. Dahil ang humility ay pagpapakita na kung tayo po ay nais natin magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan na nais ipagkaloob ni Jesus sa bawat isa ho sa atin para yun ho ay ating matanggap na napakahalaga ng ating pagpapakumbaba. Na aminin natin na tayo makasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating kasalanan, pagsisihan natin ang ating kasalanan, at magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at kilalanin po natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ay nagbayad ng ating kasalanan, tinubos po niya tayo sa ating mga kasalanan, at binigyan po niya tayo, pinapangakuan po niya tayo ng buhay na walang hanggan, at sino man hong tao ang handang magpakumbaba na tanggapin si Jesus at sampalatayanan siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila ho ay magkakamit ng buhay na walang hanggan o kaligtasan at ang kanilang pangalan ay may susulat sa libro ng buhay. So, kailangan ho ng humility sa salvation. Now, tingnan po natin ang example ng ating Panginoon Kristo kung ano ho ba ang ibig sabihin ng tunay na pagpapakumbaba. Because
in this message, maybe some of you, kung titingnan po ninyo ang inyong sarili, baka pwede na ninyong i-identify na ako ay napakamapagkumbabang tao. Ako ay napaka-humble na isang tao or isang Kristiyano. But in this message, pag napakinggan po natin ito, maybe some of us, as we evaluate sincerely sa ating buhay, maybe makita natin na hindi po ganun. Because humility ay makikita natin, ang best example, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. And if we will learn and see His example, pwede rin po tayong lumakad sa pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. In Philippians 2:7, ang sabi po dito, referring to the Lord Jesus Christ, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. So first thing na makikita natin dito, ang Panginoon Kristo, ang sabi niya, but made himself of no reputation. Ibig sabihin po, Jesus let go of what was rightfully his. Ibig sabihin, kung ano yung karapat dapat sa kanya, yun ay kanyang nilet go. Yun ay kanyang iniwanan. Kasi ang sabi po dyan, He made himself of no reputation. Ibig sabihin, He emptied himself. Inalis po niya ang para sa kanya, inalis po niya ang kanyang sarili. That's why naniniwala tayo na si Jesucristo ay mula sa langit, siya ay Panginoon, siya ay Diyos, at siya ay naparito sa lupa at nagkatawang tao. Hindi po niya sinuko ang pagiging Diyos po niya. Ang ginawa po ng Panginoon Kristo, isinantabi po niya yung pagka-Diyos at kanya pong tinanggap ang isang katangian bilang isang tao. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sa langit siya po ay sinasamba ng mga anghel. Sa langit siya po ay inaawitan. Sa langit siya po ay pinupuri. Sa langit na perpekto, siya po ay makikita natin na napakataas ng kanyang karangalan. Ngunit sa kanyang humility, pinili ho niyang pumarito sa lupa, nagkatawang tao, naging tao, nakasama ng tao, at makikita po natin sa kanyang buhay na sumunod siya sa kalooban ng kanyang Ama. So, ang ating Panginoon Kristo, yung lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan sa langit, yun ho ay kanyang nilet go. Yun ho ay kanyang iniwanan. At naparito siya sa lupa at nagpakumbaba. How about us? How about us? Kamusta ho tayo? Minsan lagi nating pinagmamalaki yung karapatan natin, yung para sa atin, yung preference natin, yung gusto natin. Well, ang isang taong humility, handa niyang i-let go yung kanyang karapatan para lamang masunod niya kung ano yung kalooban sa kanya ng Panginoon. And then second thing, nakikita natin kay Jesus, Jesus was made in the likeness of man. So ang Panginoong Jesus na siyang nangunguna sa lahat po ng sangkalupaan, ng sangkalangitan, siya po ay naparito sa lupa para maging sanggol at magkatawang tao. Ang ating Panginoong Kristo na siyang lumikha ng lahat ng bagay ay naparito sa lupa at nagkaroon siya ng human nature. So makikita po natin kay Jesus na siya ho ay naging tao. He was made in the likeness of man. Pag nakita po natin si Jesus, of course, hindi po natin siya nakita, but the Bible is speaking na siya ho ay naging kagaya ng tao. Siya ho ay nagkatawang tao. Siya ho ay naging tao. Ang wangis po niya ay tao. So yan po ang ginawa ni Jesus. Jesus was made in the likeness of man. And then, He took the form of a servant. Nag-step down po siya mula sa langit at siya po ay naging tao. So makikita natin si Jesus bilang isang anak ng Diyos, nagpakumbaba po siya sa kanyang sarili at hindi po siya naparito bilang isang maging hari. Hindi po siya naparito para maging tagapanguna or maging ruler. Siya po ay naparito para maging isang alipin. Yung bond servant, yan po ay tumutukoy sa pinakamababang alipin sa isang sambahayan, sa isang tahanan. So yan po ang kinuha ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang mga Hudyo, nung dumating sa Jesus, hindi nila matanggap sa Jesus. Sinabi po yan sa Book of John, chapter 1. Sapagkat inaasahan nila na yung Mesayang darating ay magiging hari, magiging ruler. Pero nabigla sila or namangha sila or na-surprise sila dahil si Jesus ay dumating na isang sanggol, ipinanganak sa sabsaban, nagkatawang tao at pinili niyang maging isang pinakamababang alipin. So marami ang hindi tumanggap sa Kanya. Marami ang hindi sumampalataya sa Kanya. But yan ho ang pinili ng ating Panginoon Kristo dahil mas pinili po niyang gawin ang pinakamababang tungkulin na nakikita po ng maraming tao. So, sinabi rin po ni Jesus sa Mark 10:45 sa kanyang mga disciples, hindi siya naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod.
What a humility ang ipinakita ng ating Panginoon Jesus. Ang isang patunay po na siya'y nandito para maglingkod. Ang paanan ng kanyang mga disciples na napakarurumi. Yun po ay kanyang hinugasan. Napaka-humble ng ating Panginoon Kristo. Kamusta ho tayo mga kapatid? Sometimes pag yung gawain, yung isang tungkulin, iniisip natin na makakababa ng ating pagkatao, hindi na natin gagawin. Sapagkat, kung tayo po'y magpapakatotoo, we are not humble. Meron tayong pride. Meron tayong tinitingnan sa ating sarili na karapatan, na karapat dapat sa atin, na hindi natin dapat ginagawa ang isang gawain o ang isang bagay na tingin natin nakakababa sa atin. You know what? Wala sa atin dito mas mataas. Ikaw man ay pastor, ikaw man ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, ikaw man ay nag-aayos ng silya, ikaw man ay nagbubukas ng pintuan ng church, ikaw man ay nangangamusta sa mga bisita, nakikipagkamayan sa kanila. Ang iyong tungkulin man ay hindi napapansin, hindi napapalakpakan, o hindi na-mention ng maraming tao. Yan ho ay mahalaga sa Panginoon. Yan ho ay pantay-pantay sa Panginoon. Wala hong pagkakaiba yung tumatayo dito sa harapan at yung nagbubukas ng pintuan. Wala pong pagkakaiba yung tumatayo dito sa harapan at yung nag-aayos ng silya. Wala pong pagkakaiba yung tumatayo dito sa harapan, nagtuturo, nag-special number, at nagbibigay ng pagkain sa tuwing tayo po ay may salo-salo. Wala pong pagkakaiba. Yan ho, mga kapatid, ay gampanin na nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And a humble Christian, a humble servant, ay gagawin niya kahit isang mababang gawain sa paningin ng maraming tao. And then, nakikita natin kay Jesus, Jesus humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Amen? Sabi sa verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death. Even the death of the cross. So, saan po namatay si Kristo? Siya po ay namatay sa krus. Ang kanyang kamatayan ay hindi po bigla. Ang kanyang kamatayan ay dahan-dahan. Every pain, bawat sakit, bawat pagpapahirap, bawat paglustay ng kanyang katawan, pagpalo sa kanyang katawan, pagsugat sa kanyang katawan, yan ho ay naramdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Bawat paghamak sa kanyang pangalan, bawat pagsira sa kanya, bawat pag-usig sa kanya, physically, anuman ang naranasan na hirap ng ating Panginoong Jesucristo, yun ho ay kanyang itiniis. Siya po ay nanatiling masunurin hanggang sa punto na siya ay mamatay, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya I would like to remind everyone na si Jesus na ating tinanggap sinampalatayanan, siya po ay naparito sa lupa upang maging tagapaglingkod, at sa kanyang paglilingkod, siya po ay natungo sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ng ating kasalanan, na tayo yung dapat magbabayad ng ating kasalanan. Ngunit ang ginawa ni Jesus, siya po ang namatay para sa ating mga bahagi, na siya ho ang nagbayad ng ating kasalanan, at sa krus ng Kalbaryo, siya ho ay nagtigis ng banal na dugo. At makikita ho natin, ginawa po niya yung lahat dahil mahal tayo ng Panginoon. Ginawa yun ng ating Panginoon sa Kristo dahil nais niyang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So makikita natin the humility of the Lord Jesus Christ. Siya ho ay naging masunurin sa utos ng kanyang Ama. Kahit yun ho ay masasabi ho natin, dalhin po siya sa punto ng kamatayan, pinakamatinding kamatayan at pain na pwedeng maranasan ng isang tao. That's who Jesus is. Amen? Yung kamatayan ni Kristo ay pinakamatinding pagpapakumbaba. Dahil dun sa kanyang kamatayan, kahit dinahamak siya ng maraming tao, dinala niya lahat ng konsekwensya ng kasalanan ng sangkatauhan. Yun ho ay kanyang binayaran, at yun ho ay kanyang tinubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Amen? So in this message, two things na gusto ko pong maintindihan po natin. First, humility is what God desires for us. Ang pagpapakumbaba, yan ang nais ng Diyos sa atin. Ipinakita sa atin ng Panginoon ang pagpapakumbaba. Ipinakita niya sa atin ang isang napakagandang halimbawa na dapat nating sundin, ang humility. Kadalasan, mas nagpo-focus tayo dun sa gusto natin. Yung protection natin, yung pangangailangan natin, yung desire natin, yung makakabuti sa atin, yung pagpapala natin. Wala naman pong masama doon. Yun ho ay mabuti. Pero, kung gusto ho nating makita ang gusto ng Panginoon sa atin, ang nais din ho ng Diyos, magkaroon tayo ng Christ-like attitude, which is humility. Humble in spirit, pagpapakumbaba. Lowliness of mind.
At sa mensaheng ito, mga kapatid, are you listening? Sa mensaheng ito, kung mag-evaluate tayo ng ating mga sarili at tatanungin natin ang ating Panginoon, kung meron siyang gustong i-reveal na pride sa ating puso, sa ating buhay, I can say, kapatid, na i-reveal yan ng Panginoon. Kayang ipahayag sa iyo ng Diyos ang iyong kayabangan, ang iyong kataasan sa iyong puso. At yung Panginoon na siyang nagpapahayag sa iyo ng iyong kayabangan, ang kaya ding magbago sa iyong buhay. So we need to ask God, Lord, ano yung mga bagay sa puso ko o sa isip ko o sa buhay ko na siyang makikita mo sa akin ang kayabangan, kapalaluhan at kapurihan sa aking sarili. Mga bagay na hindi mo gusto sa akin. At kung yun ho ay ating makikita, napakahalagang ma-realize din ho natin na kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. So in considering the example of the Lord Jesus Christ about humility, may mga questions lang ho ako at napakahalagang mag-reflect tayo sa mga tanong na ito. First, yung mga goal ko ba sa buhay, nakafocus lang ba sa aking pansariling pakinabang? Para sa aking pansariling kataasan? Pag tayo ay may mga prayer, pag tayo ay may mga desire, pag tayo ay may mga goal, mga nais marating sa ating buhay, yun po ba ay goal natin dahil gusto nating maluwalhati ang Panginoon, mapapurihan ng Panginoon at masunod yung kalooban niya sa buhay natin? Or goal natin yun kasi alam natin yun yung magbibigay ng kataasan, pag-angat sa ating buhay? Kumbaga, kung i-apply natin sa ministry, bakit natin prayer mapunta sa ministry nito? Bakit natin gustong gawin ang ministry na ito? Kaya sometimes manonotice natin yung mga Christians po na proud. Pagdating doon sa ministry na medyo mababa, humanly speaking, mga ministry na hindi natatanaw, mga ministry na hindi masyadong napapalampakan, mga ministry na hindi masyadong name-mention, hindi masyadong napapapurihan, may mga Christians po na ayaw nilang tanggapin yung ganong ministry or ayaw nilang gawin yung ganong ministry. Kaya nga sometimes sa gawain ng Panginoon, bakit po nakakalungkot? Pagdating doon sa mga matataas na posisyon, humanly speaking, mga kapatid, sa mga matataas na posisyon, yun ay gustong-gusto ng maraming Kristiyano. But when it comes dun sa mga menial tasks, sa mga medyo mababang tungkulin, yun ho ay tinatanggihan ng maraming mga mananampalataya. So, kamusta ang iyong mga goal and purpose sa buhay? Yan ba ay para mag-glorify ang Diyos or para lamang maitaas ang iyong sarili? And then, next question. Mas pinangahawakan mo ba yung sarili mong karapatan, pribileyo, nais at kaparaanan kaysa dun sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay? There are times na hindi natin kailangang depensahan ang ating sarili. There are times na hindi natin kailangan laging i-claim natin yung karapat-dapat sa atin. If we are humble enough, if we have a lowly mind, a lowly spirit, kaya nating i-let go yung ating mga rights, yung ating mga privileges, at yung ating mga desire, alang-alang doon sa buhay na kalooban sa atin ng ating Panginoon. Amen? Handa pa nating i-empty ang ating sarili, yung ating mga karapatan, yung ating mga gusto, para lamang masunod natin ang Diyos sa ating buhay. May mga bagay pa na handa nating i-let go, iwanan, talikuran, na alam nating hadlang sa buhay na gusto ng Diyos sa atin, hadlang sa buhay na tayo ay magiging masunurin sa Panginoon. Handa po ba natin yung i-let go para lamang makasunod tayo sa Diyos? Para lamang magawa natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. And then, next question. Mas nakikita po ba natin yung ating sarili na ginagawa yung mga bagay na mababa? Mga bagay na sa tingin ng maraming tao, hindi ka puri-puri. Sa tingin ng ibang tao, hindi ka rangal-rangal. Pero alam natin na yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Yun yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Handa po ba natin yung gawin? Baga, hindi lang po sa usapin sa loob ng church. Kahit sa labas po ng church, nasa labas tayo. Mayroong somebody na nag-approach sa atin, madungis, walang pumapansin, pero ibinigay sa atin, Lord, na opportunity lumapit sa atin, nangingi ng tulong. And deep within our heart, alam natin na leading ng Panginoon na kailangan natin tulungan, kailangan natin bigyan. Anong mas pipiliin natin? Ano ang nagiging attitude and actions natin sa mga ganong tao? Lalampasan lang po ba natin
tatalikuran lang po ba natin? Given na tayo ay may opportunity and means na makatulong at makapagbigay at may paramdam yung pag-ibig at pagmamalasakit, lalampasan lang po ba natin? Babaliwalaan lang po ba natin? Or gagamitin natin yung opportunity na yun na kahit walang makapansin, walang makakita, gagawin natin yung tama, yung kabutihan, yung kalooban ng Panginoon because of our humble spirit na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo. Mas nakikita po ba natin yung ating sarili na mas pinipili nating paglingkuran ng ibang tao kaysa ang mas tinitingnan lang natin yung ating mga sarili? Sa church, it is a great blessing na marami tayong mga humble believers, humble Christians. Because those humble Christians, ang lagi nilang nakikita, ano yung pwede kong ipaglingkod sa church? Ano yung pwede kong ibigay? Ano yung pwede kong ipagamit? Ano yung pwede kong ibigay para maging pakinabang ang aking buhay sa church or sa community na ibinibigay sa akin ng Panginoon? Yun po ba ang mas hinahanap natin, mas kinoconsider natin, or ang mas nilo-look out natin ay yung para sa ating sarili? Ano yung makukuha kong benepisyo dito? Ano yung matatanggap ko na blessing dito? Ano yung matatanggap ko na pakinabang sa aking buhay? Pag ganun lang ho ang ating nakikita, it means nire-reveal sa atin ng Panginoon na ang atin pong spirit ay hindi po humble. And the next and last thing, greatness begins with humility. Ang kadakilaan ay magsisimula sa pagpapakumbaba. Wala pong pinakamas nagpakumbaba liban sa ating Panginoon Kristo. Ngunit makikita po natin in verse 9 and 10 sa Philippians chapter 2, ang sabi dito, wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen? Itinaas siya ng Diyos. He has given a name that is above every name. That is the name of Jesus. Siya man ho ay hindi kilalanin ng tao, siya man ho ay hindi sampalatayanan ng tao, darating ang panahon na lahat ng tao ay luluhod sa Panginoon at iko-confess nila sa kanilang bibig na si Jesus ay Panginoon. Amen? Si Jesus ay Panginoon. So ang kadakilaan ay magsisimula sa pagpapakumbaba. Kaya nung mga disciples, nag-argue sila, tinanong nila ang Panginoon, sino ang pinakadakila? Akala nila yung may mas mataas na posisyon, akala nila yung mas maraming papuri ng tao, maraming palakpak ng tao, maraming pansin ng tao. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, ang pinakadakila sa inyo ay ang naglilingkod. Ang inyong naglilingkod sa inyo. So how about us, mga kapatid? Are we willing to give our life sa pakinabang ng ibang tao? Handa ba nating ibigay ang ating buhay, ang ating oras, ang ating talent, ang ating treasure, ang lahat sa ating buhay, hindi para sa ating sariling kataasan, kundi para sa pakinabang ng ibang tao, sa makatutulong sa ibang tao, sa ikalalago ng ibang tao. Maring sa mundong ito, hindi tayo iangat sa ating buhay. Maring hindi tayo maging kagaya ng iba na sikat, mayaman, makapangyarihan, tanyag. Pero kung tayo ho ay isang mananampalataya na nagpapakumbaba at willing maglingkod sa anumang task na inilalagay ng Diyos sa buhay natin, ang isa sa pinakamasarap na mapapakinggan natin paglapit natin sa amang nasa langit, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Amen? That is the greatest blessing na mapapakinggan po natin pagharap natin sa Panginoon. I mean, sa mundong ito, maaaring walang makapansin sa iyo. Sa mundong ito, maaaring walang magpuri sa iyo. Sa mundong ito, maaaring walang magbigay ng importansya sa iyo. But if you see yourself today and tonight, na you are serving God, you are doing the will of God, time will come, pagharap mo sa Panginoon, maririnig mo ang katagang, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. At kung meron tayong pinakamasarap na mapapakinggan pag tinuwan tayo ng Panginoon, yun ho ang dapat ating pangarapin, na tayo po ay pinuri ng ating Panginoon. Amen? And it takes humility para tayo ho ay maging kagamit-gamit sa Diyos, sumunod sa Diyos, at magpasakop doon sa lugar
na nais niyang paglagyan sa ating buhay. Amen? Dito sa ating church, nandito tayo nilagay ng Panginoon, isang mababang community, isang mahirap na community. Pero dahil dito tayo nilagay ni Lord, maglilingkod tayo sa Panginoon. No matter what, or ano man yung task na ibinigay sa atin ng Panginoon. And that is the humility na gusto ni Kristo dumaloy sa ating puso, dumaloy sa ating buhay. Tayo lahat po for a short prayer.